kapag tama at letrang M naman kung mali. Tama po ba ang sagot ni Prince Rainier? Tama. Dahil ang mga bundok ang nagsisilbing tirahan ng ibang mga hayop at halaman. Ikalawang mag-aaral naman. Sige nga, Rian. Pili ka, Rian. Tayo. Pili ka. Bilain mo.
magandang dulot sa atin ang anyong tubig. T kapag tama, M kapag mali. Tama ba ang sagot ni Rian? Tama ang kanyang sagot dahil ang anyong tubig ay may magagandang dulot. Kaya tama ang kanyang sagot. May naman at Bangli, sino naman ang gustong sumagot? Sige nga, Mike. Sino nga ulit yun nasa ikatlong larawan, yung hindi napipili? Sino yun? Baby Giant! Si Baby Giant. O, Baby Giant. Kailan mo, ano kaya yung pakayag kay Baby Giant? Okay, basahin mo. Basahin mo yung pagbabasahin mo. At T kapag F ay T kapag tama, L kapag mali. Tama ba ang sagot ni Mike? Ang kapaligiran ay napapupunan natin ng pagkain tulad ng prutas at gulay. Kaya tama ang kanyang sagot. Ngayon naman, ako ay may inihandang gawain para sa inyo. Na kung saan ito ay tatawagin natin NARA's Next Stop Model. Ganito ang ating magiging gawain. Kayo ay aking igugrupo sa tatlo. Ito ang Group 1, Group 2, at Group 3. Ang bawat grupo ay makatatanggap ng mystery box na naglalaman ng iba't ibang kagamitan. Ito ang sa Group 1. Ito ang Group 2 at ito ang Group 3. Ganito ang ating gagawin. Kayo ay magdadalaga ng isang model na kung saan ay inyong aayusan at bibilisan. Wait lang. Bago yan, magdadalaga kayo ng model. Tapos ay hintayin ang aking hudyat na ready, set, go kapag bibilisan na siya. At ready, set, rampa naman kapag rarampa na siya sa harap. At syempre, para feel na feel ninyo ang magiging isang model, ako ay naghanda ng isang tugtugin. Na kung saan ay habang nagmumodel sila, ang tugtog ay ito. Yan. Ngunit bago yan, atin munang basahin ang mga pamantayan sa pagsagot ay presentasyon. Una, ating huhusgahan o mamarkahan ang inyong performance sa base sa inyong presentasyon, kooperasyon ng bawat miyembro, at ang takdang oras kung natapos nyo ba ng wasto na tamang-tama sa oras. Okay, ready na mga bata? Ready na? Ready na? Okay, ready, set, may 5 minuto lang kayo Ready, set, go! Bilisan na ang mga modelo.
Sige nga, Prince Rainier. Saan? Sa balita. Or saan tayo nanonood ng balita? Sa taas ng kamay kapag gustong sumagot. Sige nga, Mark. Saan tayo nanonood ng balita o saan mo madalas makita si Kuya Kim? Kumpletuhin mo kumpletong pangungusap. Si Kuya Kim ay aking nakikita sa TV o television. Magaling. Ngayon naman, ano kaya yung madalas ginagawa ni Kuya Kim sa TV? Sino nakakalap ng ginagawa niya? Sige nga, Rafael. Ha? Siya ay nagbabalita or nagpapaalam ng mga bagyo kung halimbawa may papadating na bagyo at kung ano yung temperatura natin. Bakit ko kaya tinanong ito? Bakit ko kaya sa inyong palagay, bakit ko kaya tinanong ito mga ito? Sige nga, Rafael. Dahil ito ay may kinalaman sa ating klase. Sa inyong palagay, ano kaya ang ating tatalakayin ngayong araw na ito? Sige nga, Prince Rainier. Ha? Sige, kumpletuhin mo sa bastong pangungusap. Ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay tungkol sa iba't ibang uri ng panahon. Pakibasa nga muli ang ating paksang tatalakayin. Sige nga, Jewel. Ang ating paksang tatalakayin ngayong araw na ito. Ang ating paksang tatalakayin ay tungkol sa iba't ibang uri ng panahon. Ngayon naman, ako ay may inihandang mga larawan para sa inyo. Meron akong 5 larawan para sa inyo. Unang larawan. Sa pakikinig, dapat atentibong makinig at patuloy na makipagkaisa sa ating diskusyong pangklase. Ano kaya ang salitang nabuo sa ating unang larawan? Kapag gustong sumagot, itaas ang kanang kamay. Anong nabuo sa ating unang larawan, Jancis? Anong nabuo? Anong salita? Ha? Araw. Paano nabuo yung araw? Plus? Araw. Tama. Tayo ay may nabuong salitang maaraw. Ilarawan mo nga sa akin kung ano ang maaraw na panahon. Sige nga, Raizo. Ha? Kapag maaraw ang panahon, tama ay tayo ay nakararanas ng mainit. Ngayon naman ay ilarawan mo kaya yung kahulugan ng maaraw na panahon. Ating alamin kung ano ang ibig sabihin ng maaraw na panahon. Ang maaraw na panahon ay nagpapakita ng mataas na sikat ng araw. Ang panahong ito ay may kainitan. Pakisabi mo ang muli o pakibasa mo ang muli ang ating paksang tatalakayin ang kahulugan ng maaraw na panahon. Mike, yung malakas. Naliligo sa ilog. Ano ba? Kristen? Nagsuswimming. Okay. Ngayon naman, ano kaya yung dapat natin gawin para maiwasan natin yung sakit kapag sobrang init ng panahon? Ano yung dapat natin gawin? O sige nga, Prince Rainier. Ano yung dapat natin gawin? Para kapag sobrang init na hindi natin sobrang maramdaman. Tayo.
Yuan? Yuan, tayo. Paano kapag maulap? Ano? Okay, pakitulungan nga daw natin si Yuan. Sige nga, Genesis, paano kapag maulap ang panahon? Maraming ulap sa langit. Ngayon naman ay ating alamin ang kahulugan ng maulap na panahon. Pakibasa mo nga ang kahulugan ng maulap na panahon. Sige nga, please, Ranger. Tama, maraming salamat. Ang maulap na panahon ay ang panahon na kung saan makikita natin yung tungkol ng mga ulap sa kalangitan. Ano kaya yung madalas ninyong ginagawa kapag maulap ang panahon? Anong madalas natin ginagawa? O sige nga, Rafael. Naglalaro tayo sa labas. Kasi nga kapag maulap, hindi masyado mainit. Ano pa? Ano pa ginagawa mo kapag maulap? Sige nga, Rian. Rian, tayo. Ano ginagawa mo kapag maulap? Tayo. Kapag maulap ang panahon, ang ginagawa mo? Saan ka pumupunta kapag hindi masyadong mainit? Saan ka? Namamasyal sa? Ayan, siya daw ay namamasyal sa bukid o kaya daw sa may water. Ngayon naman, kapag maulap, di ba maraming kumpol ng langit? Ay maraming kumpol ng ulap sa langit. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong larawan. Anong salita kaya ang nabuo sa ikatlong larawan? Sige nga, Mark. Ha? Lakasan mo. Maulan. Kapag tayo sasagot, dapat sa kumpletong pangusap tayo. Ang ikatlong larawan ay ulan. Tama. Ang ikatlong larawan ay maulan. Ngayon naman, ilarawan mo nga sa akin ang maulan na panahon. Sige nga, Rafael. May baha. Kapag maulan, may baha. Ano ba? Sige nga, Yuan. Babawi daw si Yuan. Tayo. Ha? Malamig ang panahon. Paano ba kapag malamig? Paano ba kapag malamig? Ito. Paano naman daw? Ano naman daw ginagawa mo kapag maulan yung panahon? Sige nga, Jill. Naliligo ka sa ulan. Ano pa? Sige nga, Joel Angela. Natutulog kasi kapag maulan nga naman, ang sarap maligo ay matulog. Okay, ngayon naman ay dumako tayo sa ika-apat na larawan. Sa inyong palagay, anong salita kaya ang nabuo sa ika-apat na larawan? O kaya ito? Sige nga, Tintin. Hangin. Ilarawan mo nga sa akin ang mahangin na panahon. Sige nga, Cristel. Kapag mahangin ang panahon, masarap matulog. Ano ka? Sige nga, Prince Rainier. Mahangin. Kapag mahangin ang panahon, ano ba ang ginagawa natin? Ano ginagawa nyo kapag mahangin ang panahon? Sige nga, Yuan. Sasaranggola. Ano ba? Tumatambay. Ayan. Ngayon naman, para tayo ay maging handa sa mga sakuna, ano kaya yung ginagawa natin kapag
kapag mahangin ang panahon? Para daw magiganda tayo kapag mahangin, anong ginagawa natin? Tagal na nimubong daw na bato. Ngayon naman ay ating alamin ang kahulugan ng mahangin na panahon. Ating alamin ang kahulugan ng mahangin na panahon. Ang mahangin na panahon ay ang lagay ng panahon na nararamdaman natin ang malakas na ihip ng hangin. Nagdudulot daw ito ng malamig sa paligid. Pakibasa mo nga muli ang kahulugan ng mahangin na panahon. Aleira? Natin. Nagdudulot. Malamig na paligid. Ngayon naman, patawad sa aking pagkakamali na kanina. Ngayon naman ay ating basahin ang kahulugan ng maulan na panahon. Pakibasa mo nga ng malakas ang maulan na panahon. Prince Rainier. Nagpapakita ng makiling naranasan ang pagbagsak o pagpatak ng tubig mula sa ulap. Maraming salamat. Ngayon naman, tayo ay dumako sa ikalimang uri ng panahon. Ano kaya ang ikalimang uri ng panahon? Ano kaya ang salitang nabuo mula dito sa ating larawan? Sige nga, Mike. Anong salitang nabuo sa ikalimang larawan? Ha? Bunga, bagyo, tama. Ilarawan mo nga sa akin ang bumabagyo. Paano daw naging bumabagyo? Sabi nila, nagtataka sila. Kasi ito ay bu. Tapos salitang ma. Saan to? Bagyo. Kaya nabuo nga? Bumabagyo. Ilarawan mo nga sa akin ang bumabagyo. Sige nga, Jewel. Kumikidlat. Ano ba? Lumalakas ang hangin kapag bumabagyo. Ano ba, Cardaris? Kumukulog. Tama. Kapag bumabagyo, tayo ay nakararanas ng malakas na gusto ng ulan. Ngayon naman ay ating alamin ang kahulugan ng bumabagyo. Ating alamin daw ang kahulugan ng bumabagyo. Pakibasa mo nga ng malakas ang kahulugan ng bumabagyo. Sige nga, Ray. Panahon. Nagpapakita ihip at gusto ng ulan. Nagdudulot ito ng
Sige nga, Juan. Tama. Ngayon naman, dahil inyo nang nalaman ang iba't ibang uri ng panahon, pakisabi mo nga muli sa akin kung ano ang ating tinalakay ngayong araw na ito. Tungkol saan daw ulit ang ating tinalakay ngayong araw? Sige nga, iya yung malakas. Ang atin po, tinalakay ngayong araw na ito, magaling ang ating pinag-aralan ay tungkol sa iba't ibang uri ng panahon. Ano-ano nga daw yung 5 uri ng panahon? Pakisabi mo nga. Sige nga, Prince Rainier. Ang iba't ibang uri ng panahon: maaraw, mahangin, bumabagyo, maulan, ano pa? Kung kapag marami dun sa langit, anong tawag doon? Maulap. Tayo ay mayroong maaraw, maulap, maulan, mahangin at bumabagyo. Ayun naman, ano kaya sa inyong palagay? Katulad ng sinabi ni Juan kanina, mahalaga daw yung araw dahil ano nga ulit sa Juan? Kaya bakit daw ulit mahalaga yung araw? Nakakakuha kasi tayo sa araw ng vitamin D. Ngayon naman, batay sa ating kinanta kanina, ano daw uri ng panahon na dalawang nabanggit? Sige nga, Jansis. Maulan at maaraw. Ngayon naman, ano bang ginagawa ng mga magsasaka kapag maaraw ang panahon? Anong ginagawa nila dun sa bago nilang aning palay? Sige nga, Aldrin, ano daw ginagawa ng mga magsasaka kapag maaraw yung ginagawa nila kapag maaraw? Ginagawa nila dun sa mga palay nila? Nagbubunot. Ano pa? Oh, rain. Tama, nagbibilad sila ng palay. Ano ba kaya yung pangunahing hanap buhay natin dito sa Nueva Ecija? Sige nga, Rian. Ano daw pangunahing natin hanap buhay, patrabaho? Tayo. Tungkol sa palay. Ano bang ginagawa nun? Ano bang pangunahin natin pangunahin natin hanap buhay? Sige nga, Prince Rainier. Ang atin pong pangunahing hanap buhay, tama, ang pagtatanim o pagsasaka. Ngayon naman, ano kaya ang kahalagahan naman ng maulan na panahon? Ano naman daw kaya ang kahalagahan ng maulan? Kapag maulan ng panahon, bakit kaya mahalaga yung ulan sa atin? Sinong nakakalag? Sige nga, Rafael. Tama, kapag maulan ang panahon, nadidiligan ng mga puno sa bundok. Ngayon naman, ano kaya ang madalas na ginagawa ninyo kapag maulan ng panahon? Sige nga, Angela. Naliligo ka sa ulan. At ang maulan na panahon din, ang tamang panahon para magtanim ang mga magsasaka. Bakit kaya ito ang tamang panahon? Dahil kapag umuulan, ano nangyayari? Nadidiligan yung mga kanilang pananim at tapos nagiging okay o masagana ang mga lupang kanilang ginagamit. Ngayon naman, akin ko kayo igugrupo sa 3 na kung saan nakatingin ko kayo at ang bawat grupo ay bibigyan ko ng larawan na inyong kukumpletuhin at gagawin. Isusulat ninyo ito ang sagot 1, sagot 2, at sagot 3. Kukumpletuhin nyo ang letra ng tamang sagot. Mayroon lamang kayong 5 minuto para gawin yan. Ngunit bago yan, atin muna basahin ang pamantayan. Kayo ay aking gigradean base sa nilalaman, presentasyon, operasyon, at takdang oras. Mayroon lamang kayong 5 minuto para buuin ito. O, itigin nyo dito yung
Meron kayong 5 minuto. Pagkatapos, ang bawat grupo ay magtatalaga ng membro ay ng leader para mag-report o mag-ulat sa klase. Pagkatapos na, idikit na sa may board. Okay, tapos na. Group 3. Idikit na sa may board. O kapag tapos na ang inyong grupo, maaari na kayong umupo. O maaari na umupo kapag tapos na. Salamat. Ngayon naman ay aking tatawagan ang mga leader ng bawat grupo. Pakigulat mo nga sa amin kung ano ang napuntang larawan sa inyo, Group 1. Sa Group 1. Maulan. Ano ba yung nasa larawan? Ano yung suot ng bata? Okay, maraming salamat. Group 2 naman, sino ang leader? Jancis. Group 2. Anong suot ng bata? Ay maaraw dahil ang suot ng bata ay sando at short. At group 3, ay makakita rin ang bata na ginagawa. Nagsasarang lola. Maaari na kayong umupo. Dahil dyan, kayo tayong lahat. Bigyan nga ninyo ang inyong sarili ng sex bomb club. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Get out! Ayan. Ngayon naman, pakikuha nga ninyo ang inyong papel at inyong lapis at pambura at pampunay dahil kayo ay gagawa ng isang slogan. Sa loob ng 5 minuto ay sumulat ng slogan tungkol sa iba't ibang uri ng panahon at kung ano-ano ang kahalagahan nito. Kayo ay mamarkahan base sa mga sumusunod. Base ito sa nilalaman, pagkamalikhain,
ang aking slogan naman. Tungkol sa panahon. Sa panahong maaraw, halina't sa ilog ay magtampisaw. Kayo naman ay gagawa ng slogan. Mayroon na lamang kayo 3 minuto at 36 na segundo. Gandahan ninyo ang inyong sulat dahil yan tayo magbabase base sa nilalaman ng inyong slogan. Dapat mas malaki ang sulat kaysa sa disenyo. Meron na lamang kayong 2 minuto at 49 na segundo. Dapat mas malalaki yung sulat ng pahayag o ng slogan. Meron na lamang kayong 1 minuto at 52 segundo. Ha? Ano? Walang? Sige. Kapag kayo ay tapos na, maaari na kayo tumahimik sandali at hintayin natin ang inyong mga kamag-aral na matapos. Meron na lamang kayong 1 minuto para gawin yan. Meron na lang kayong 23 segundo. Dahil natapos na ang inyong oras, pakitaas na ang inyong mga papel. Papers up, papers up. Okay, pakipasa na ang inyong papel. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, maraming salamat. Ayan. Bago tayo magtapos, nais ko munang kopyahin ninyo
Ililista niyo lang kung ano bang ginagawa niyo kapag maaraw, maulap, maulan, mahangin at bumabagyo. Pakikopya na ko yung inyong assignment. Sa inyong science notebook. Goodbye, grade 3, Nara. Goodbye.